nababasa natin na pinag-uusapan yung pension ng ating mga MUP, yung ating mga military uniform personnel natin, men in uniform natin, na nasabi ng ating spokesperson sa AFP, Colonel Padilla at si Rear Admiral Trinidad, na may posibilidad na matanggal yung pensyon ng ating mga retired military. So, kung ating aanalisahin on both side, na unang nagkaroon ng pronouncement, yung umiikot na fake news. So, bago ako nag-live, kinausap ko muna yung mga taong direktang involved. Hindi tayo nagbibigay ng pananaw na hindi natin nakakausap yung taong involved, yung nagsalita. So, kinausap muna natin sa AFP para hindi tayo nagkakamali ng ating mga isinishare. At iniiwasan nga natin yung tinatawag na fake news eh. So, ang paliwanag sa atin ng armed forces, wala namang sinabi na tatanggalin talaga. Ang sinasabi, kapag napatunayan na yung mga sinasabi, mga act is seditious, may na-violate na batas, maaari silang kasuhan. At pag may kaso na at napatunayan, doon lang matatanggal yung pensyon. Alam naman ng armed forces yan, alam ng Malacanang yan, alam ng Chief of Staff yan, SND, Presidente, alam ng lahat, alam ng mga abogado. So, yun yung paliwanag sa atin na wala naman direkta at inulit-ulit ko rin yung video at saka yung mga statement. Ito magandang maintindihan nyo. Hindi tinitingnan natin yung both ends eh. Kasi madaling ang gumawa ng gulo, pero mahirap ayusin ang gulo. Sa totoo lang. So, inulit-ulit natin yung video at nakasentro is to dun sa usapin sa West Philippine Sea hanggang napunta dun sa mga fake news. So, nung napag-usapan na yung fake news, nung dalawang AFP spokesperson natin, si Colonel Padilla at saka si Rear Admiral Trinidad, may nabanggit sila na pag napatunayan na yung sinasabing news o yung binitawan na salita sa social media ay seditious or naka-violate ng anumang batas, pag-aaralan nila kung anong kaso yung isasampa at pag isampa yung kaso at napatunayan, doon lang magkakaroon ng proseso kung tatanggalin ba o hindi yung pensyon ng ating mga retired military. So yun po yung ating pagsasaliksik ng kinalabasan at walang direktang sinasabi na tatanggalin agad yung pensyon kapag may nabasa na sa palagay nila ay seditious o naka-violate ng batas. Kailangan patunayan muna sa korte. At ang panig naman ng ating mga men in uniform natin, mga military natin na retired, mga MUPs natin, uniform personnel, masakit sa kanila kung tatanggalin ito at hindi ito basta-basta pwedeng tanggalin. Sabi nga ni General Romy Cookies, hindi pwede itong tanggalin ng basta-basta na hindi dumadaan sa proseso ng batas. Kasi batas ang may gawa dito eh, at saka yan earned na yan eh. Ibig sabihin, pinaghirapan na yan, trinabaho na yan, at yan ang pundasyon ng pagiging sundalo, profesyon, at tanging na ilalaan ng mga MUPs natin sa kanilang mga pamilya, sa kanilang retirement. So, ibig sabihin, sa kanila yan eh. May contribution sila dyan, hindi lang gobyerno. So, hindi pwedeng basta-basta na lang tanggalin sa kanila ang pensyon na hindi dumadaan sa tamang proseso. Yun po yung explanation naman ni General Romy Cookies, ang ating founder at lead convener ng ating United People's Initiative. So, yun po siya. Ayun, punta na po tayo. Nagsalita naman si Congressman Kiko Barsaga na kapag ka tinanggal yung pensyon ng mga MUP, may kinalaman talaga ang presidente. Bakit may kinalaman ng presidente kung sakali tatanggalin yan? Syempre siya yung commander-in-chief eh. Siya yung commander-in-chief ng ating military. Siya ang pinakamataas. Kaya nga yung ating commander-in-chief, 4-star lang yun eh. Presidente ang commander-in-chief ng ating armed forces. At hindi pwedeng hindi niya alam kung sakaling tatanggalin ang pensyon, alam ng presidente yan. So, una, napatunayan na seditious yung sinasabi o yung act, napatunayan sa korte. Okay. So, doon magkakaroon ng proseso kung tatanggalin o hindi yung pensyon. Kung sakaling napatunayan kung hindi naman, walang gagawin ng armed forces. Kung napatunayan, dadaan pa rin sa presidente yan, sa commander-in-chief, kahit tapos na sa husgado. Kasi siya lang ang may karapatan, pwede niyang i-veto yan eh. Pwede niyang sabihin na hindi nararapat sa presidente, siya ang pinaka-highest ranking sa armed forces dahil siya ang commander-in-chief. So yun naman ang punto ni Congressman Kiko Barsaga, na kung sakaling tatanggalin yung pensyon ng mga retired military natin, siguradong may kinalaman talaga dyan ng presidente. So yun po siya. Ngayon, pumunta na tayo doon sa problema. Pinick up ito, yung statement ng armed forces, pinick up ng mga vlogger, pinick up ng mainstream media, mga social media personalities, at ang ibinalita, walang paliwanag. Basta na lang sinabi nila, tatanggalin na ang pensyon ng mga sumasalungat sa gobyerno ng mga retired military. So, doon na kumalat. Doon na yung issue. Siyempre, kung retirees ka, papalag ka talaga. So, nagkakaroon na ng sagutan. Sa atin, bakit natin ginawa na makipag-usap sa mga person involved para maitama? Mas magandang mag-away tayo na may katotohanan kaysa mag-away tayo na sinausawan lang ng mga destabilizer. Sino yung mga destabilizer? Alam na natin yan eh. Alam na natin yan kung sino yung mga yan. Yung gusto magkagulo para magkaroon sila ng reason. Napigilan lalo yung ating pagbabatiko sa maling nangyayari sa ating gobyerno. So yun po siya, pinick up ng mga vlogger. May vlogger pa nagsabi na talagang tatanggalan na ng pensyon, kaya nagwawala yung ating mga retirees. Walang paliwanag, ganun. So siyempre, pag nabasa ng retirees yan, sasagot rin. So doon na nagkaroon ng sagutan. So, ang suggestion ko nga sa Armed Forces of the Philippines, suggestion ko na magkaroon uli ng second round
second round na face-to-face, kagaya nung una natin ginawa bago mag-September 21, nakipag-usap tayo sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at doon sa kanilang senior generals, mga active. Sa Camp Aguinaldo tayo nag-meeting at kaharap sila face-to-face. So nagpaliwanag yung mga generals natin, mga retirees natin, under ng ating United People's Initiative, mga MUPs natin, nagpaliwanag doon sa mga active na mga generals. At naunawaan naman nila. Alam ko naunawaan nila yung side natin dahil pinakinggan both ends. At ang lagi nga sinasabi ni Chief of Staff General Browner, hindi sila bulag, hindi sila pipi, hindi sila bigay. So aware sila. Yan yung topic natin awareness ng reality. So yung realidad na nangyayari, aware ang armed forces. At nagsabi rin naman si General Browner sa mga posting niya na marami na rin na hindi masaya sa loob ng active service. Sinabi naman niya yan sa mga posting niya. So, at sa side naman ng ating mga magigiting na general, talagang dedepensa yung mga yan. At sa atin nga, may respeto pa rin yung mga active doon sa mga retirees natin, lalo na yung mga magigiting natin na general. May respeto sila kasi kung hindi dahil doon sa mga senior na nag-retired ngayon, wala yung mga junior. Kaya natuto yung mga junior, dahil sa mga seniors. Kaya lang, dapat may nakuha sila kahit papano doon sa pagiging noble o sa pagiging makabayan, patriotic ng mga senior. At hindi lang sila nagpoprotekta sa mga politiko na tiwali. Kaya nga, ang sabi natin, nag-post tayo sa United People's Initiative Facebook natin kung hindi kaya ng armed forces na kampihan ng harapan ang taong bayan, at least huwag silang kumampi doon sa mga tiwali sa gobyerno, lalo na yung mga magnanakaw, huwag nilang protektahan. Ulitin ko kung hindi kaya ng armed forces na protektahan ang taong bayan kahit man lang salita, at least huwag nilang kampihan yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi pag kinampihan pa nila yun, mali na talaga sila. Sa totoo lang. Hindi pwede na hindi mo kakampihan ang taong bayan, General Browner at yung mga general natin sa active. Kasi ang nag-upo sa presidente, taong bayan. Kung hindi nadaya ng COMELEC. So ibig sabihin, taong bayan nag-upo sa presidente. Ngayon, ang commander-in-chief nyo, yung iniupo ng taong bayan. So dapat, logic will dictate. At saka basic lang yan. Ibig sabihin sa sentido común na dapat ang sinusunod nyo, boses ng taong bayan, hindi presidente. Dahil ang nag-upo lang sa presidente, taong bayan Ang idinidepensa nyo, pinoprotektahan nyo yung duly constituted or iniipo ng taong bayan at ng ating konstitusyon na presidente. Pero ang tanong, sino ba nag-upo? O di ba taong bayan? So dapat, mas sa hierarchy ng pagsunod, dapat mas sinusunod nyo ang taong bayan kaysa sa presidente. Yan po ang katotohanan, General Browner, sir. Manumbalik ka sa konstitusyon. Ang pinanumpaan nyo to protect the people and uphold our constitution. Meron nga nakalagay ron na protektahan yung mga iniupo ng taong bayan. Pero kung hindi na siya gumaganap ayon sa welfare ng taong bayan, pakinggan nyo ang taong bayan. Logic po yan Common sense. Huwag nyong idepensa na pinoprotektahan namin dahil inupo siya ng naaayon sa konstitusyon. Sino ba nag-upo? Hindi ba taong bayan? So sana yung mga general natin na active, manumbalik kayo. Kaya ang hirap nyo mag-decide kasi karamihan sa inyo tumanggap na. Totoo naman yan, alam ng lahat yan. Pwede nyo pasabalian and we will stand to be corrected. Pero alam ng lahat, at yan rin ang sinasabi ng ibang active na karamihan, nabigyan na tumanggap na kayo. So ang hirap din yung umatras kahit mali ang inuutos. May paalala lang ako sa ating armed forces. Nung panahon ni Hitler, maraming pinatay. So yung ibang mga general niya sumunod lang. Ang sabi, sumunod lang kami sa utos ni Hitler Pero after so many years, nahatulan sila under ng Nuremberg natin na pag-iimbestiga. Nahatulan sila dahil may tinatawag tayo na Nuremberg Code So nahatulan sila dahil yung pagsunod hindi pwedeng idepensa lalo na kung maraming namatay. So huwag niyo hintayin na ganyan. Mahatulan kayo ng taong bayan kapag nag-retire na rin kayo. Lahat kayo magre-retire Browner, magre-retire ka. Vice Chief of Staff, magre-retire ka. Lahat ng mga general ngayon magre-retire. At magiging MUPs, mga magiging retirees rin kayo. Magiging retirees rin kayo sooner or later. Next year, ngayong taon, susunod na taon. Magiging retirees kayo. Ngayon kung ang itinanim ninyo sa taong bayan mali, kapag private citizen ka na, pupulaan ka. At magiging nakakulapol na yung sa pagkatao mo, yung pagkampi mo sa mali. So sana maisip mo yan. At pag naging retirees ka na rin, lalaitin ka ng taong bayan, pati pamilya mo. Dahil wala kang ginawang tama nung active ka. Sumunod ka sa mali. Hindi mo ba kinakahiya yan? So kailangan at least manindigan kayo. Kung ako Chief of Staff, magsasalita ako sa Presidente. Mr. President, parang mali na ito Parang lumalabas na gagamit na kami Hindi ba pwedeng itama natin itong maraming mali? Ganun lang. Ngayon kung susunod ka Mr. President, salamat. Kung hindi naman, salamat rin. Yan ang may bayag na Chief of Staff sa totoo lang. Hindi ko sinasabi walang bayag si General Browner Ang sinasabi natin, yung tahasan talaga na nakikipaglaban sa tama. So yan po yan. So sana naintindihan nyo yung aking paliwanag at sana makarating sa ating armed forces. Kami ay gumagawa ng paraan na magkaroon uli ng pangalawang paghaharap ang ating United People's Initiative, mga retirees natin, mga generals natin, at ang mga active sa pamumuno ni General Browner, magkaroon ng second round ng pag-uusap at mas laliman natin yung pag-uusap natin. Mas maganda yung nag-uusap tayo kaysa nag-aaway sa social media. Maganda magpalitan ng malayang kuro-kuro kung ano nangyayari sa bansa ng harapan. Dahil para hindi na sausawan sa social media. At pinipilit po natin na magkaroon uli ng second round na pag-uusap. At sinasuggest nga natin sa Armed Forces of the Philippines na gawin itong live. Nag-uusap yung mga retired generals, tapos yung mga active generals tungkol sa malalim na nangyayari sa bansa natin ng live. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga sa atin. Pag ginawa nyo yan, General Browner, sir, pag ginawa nyo yan, maganda, isama na rin sa pag-uusap si SND, si Gibo Chodoro. Marami siyang dapat sagutin na katanungan ng taong bayan through our retired militaries, through UPI, United People's Initiative. Maganda humarap siya. Mas maganda yung nag-uusap ng harapan at napapakinggan ng taong bayan. Ngayon, dapat kayo nga nag-i-initiate nito sa totoo lang
Dapat kayong armed forces ang nag-i-initiate nito, hindi yung taong bayan. Di ko malaman kung takot kayo sa mga retired military or umiiwas lang kayo sa katotohanan. Di ko alam eh. Mahirap husgahan, pero yun ang nakikita natin. Dapat kayo nag-i-initiate. Kayo nasa pwesto eh. Ang hirap naman na kayo papatawag ng taong bayan. Sa bagay, karapatan ng taong bayan na ipatawag kayo. Actually, pwede nga mag-order ang taong bayan eh. Pwede kayong orderan eh. Sa totoo lang. Kahit tanong nyo kaninong justice, kaninong abogado, pwede kayong utusan ng taong bayan. Pag nakikita ng taong bayan na mali na ang nangyayari sa bansa, nababayolate na yung ating karapatan, pantao, nababayolate na yung ating konstitusyon, sinasalaula na tayo at niloloko na tayo ng harapan. Paano tayo niloloko? Nagkaroon ng investigasyon, ICI, nakatago pa. Puta, hindi pa panloloko yan? Niloloko tayo, tapos dumalaw pa yung taga-embassy ron. Tapos nagkasakit raw si Romualdez, kaya ihinto muna. Mga putang ina. Ayoko magmura pero doon papunta talaga eh. Mahirap pigilan yung damdamin. Pagkaharapan na tayong pinagloloko, napakahirap pigilan. Harapan na yung panloloko eh. Tapos sa Senado, ganun rin nangyayari. Pinaggagago na lang tayo niya nila Soto, nila Lacson, sa totoo lang. Alam naman ng taong bayan yan, matatanda na kayo. Ang daming taon na kayong umupo dyan sa Senado. Kung nung unang upo ninyo, pangalawang upo ninyo, ginawa nyo ang tama sa Senado, hindi natin nararanasan yung ganito. Tapos ngayon, kung kailan matatanda na kayo at nabigyan kayo ng tsansa dahil sa pandaraya ng Comelec, hindi nyo pa maitama. Wala kayong pinagkatandaan, sa totoo lang. Buti na lang, may lumabas na Libiste, may lumabas na Eli San Fernando, may lumabas na Kiko Barsaga. Pasalamat tayo dahil sila, binigay sila ng langit eh, para umupo dyan sa Congress, para gibain nila yung walang tigil na corruption dyan. Ang flood control anomaly, isa lang yan. Lahat ng process sa mga project, lahat ng process sa mga project, lahat ng project ng gobyerno, parehas ng flood control. May mga nakawan lahat, pati yung pag-asfalto sa kalsada, maayos pa kalsada, bubungkalin, bubungkalin, putang ina. Maliit pa tayo, ganyan na ginagawa nila sa mga kalsada eh. Bata pa tayo, nakikita na natin. So, ibig sabihin, matagal na nangyayari yan. So, yung mga building, naglindol, nakita mo kung anong klase yung pagkakagawa. Sus, Mario Joseph, ang hirap talaga. Sa totoo lang, sa nangyayari sa bansa natin, pwede na tayong pumatay eh. Sa totoo lang. Kaya lang, nakakaisip pa rin tayo ng makadiyos na pamamaraan at gumagalang pa rin tayo, rumirespeto tayo sa rule of law. Pero pag sobra-sobra na, sa totoo lang, ay putang ina, pwede na natin patayin lahat yan eh. Sa totoo lang. Harapan na yung panluloko sa atin eh. Harapan na. Hindi naman tayo mga tanga at gago. Hindi naman tayo walang utak. Ngayon, may nakikipaglaban ng tama. May nakakapag-isip ng tama at kasama tayo ron. Dahil laging ang pangaral sa atin ni General Romy Pukis, ang ating founder ng UPI, Lidcom Benor, laging nandun tayo sa rule of law. Laging sinusunod natin ang ating konstitusyon at lagi tayo doon sa mapayapang pamamaraan. Kaya yun ang ginagawa natin eh. Kaya lang, minsan yung ating silakbot ng damdamin, hindi talaga natin mapigil talaga eh. Kulang pa yung mura para sa kanila, sa ginagawa nila sa atin. Ginagawa na nila tayong gago at tanga. Kampiyan sila lahat. Nasaan dyan pa yung magugulo? Yung makabayan black na gustong guluhin. Bago ako magtapos, uulitin ko ito. Ang liberal, makabayan, administrasyon, at ang western world, magkakampiyan. Ang ginawa nila ng liberal at makabayan black, nakisakay sila kay BBM. Si BBM naman, walang ibang nagpapatakbo dyan, kundi ang Araneta, Romualdez, sama mo, ha? Kampiyan sila lahat. Nasaan dyan pa yung magugulo? Yung makabayan black na gustong guluhin. Bago ako magtapos, uulitin ko ito. Ang liberal, makabayan, administrasyon, at ang western world, magkakampiyan. Ang ginawa nila ng liberal at makabayan black, nakisakay sila kay BBM. Si BBM naman, walang ibang nagpapatakbo dyan, kundi ang Araneta, Romualdez, sama. So, kaya sila nakisakay. Kasi ang vehicle, ang sasakyan ng liberal makabayan para makarating sa 2028 eh si BBM. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM eh. Para may masakyan sila. Pero nung na-dead end na sila eh. Andyan na, naramdaman nila na si BBM. Si BBM, ano na rin eh. Wala na. Tataob na siya eh. Alam ng liberal yan at ng makabayan. So ang sigaw na nila, BBM out, Sara out. Okay? Ngayon pag natanggal si BBM si Sara, sinong papalit? By hierarchy ng ating konstitusyon. Eh di si Soto. Na maaaring anytime palitan ni Risa dahil ang target talaga nila si Risa ang iupo. So makakabalik uli sa pwesto ang mga liberal, lalakas uli ang makabayan black, lalakas uli ang CPP-NPA na dinurog na, didigong nung panahon niya. Kaya ang target ng liberal at ng makabayan at katulong ang western world dahil ayaw nila magkaroon ng independent foreign policy kapag mga Duterte ang umupo, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Dahil alam nila ang mangyayari, hindi na naman sila makakabalik. Dahil ang nagpalakas sa CPP-NPA, makabayan black, nakapartner ng liberal. Alam ng lahat yan. Tanungin nyo si General Parlade, tanungin nyo si Kuya Eric Celis, si Kuya Peter Mutok, tanungin nyo lahat yan. Si Lorraine Badoy, alam nila lahat yan, di naman lihim yan eh. Sus Mario Joseph, maraming general. Kaya nga si General Parlade, galit na galit yan kay Charlie Galvez eh. Bakit? Alam ni General Parlade kung anong ginawang kalokohan ni Galvez para lumakas uli yung mga kalaban ng gobyerno na yan sa totoo. Mahirap ang bansa natin. Kaya tayo nagsasabi ng katotohanan at kailangan malaman, maging aware kayo dun sa realidad. Yung ibang mga buwang, alam ng mali si BBM, sigaw pa rin BBM, putang ina, nasaan ang mga utak ng mga hinayupak na yan. Kahit na yan ibinoto mo, kahit na yan ikamag-anak mo, ipagpalagay na anak mo yan si BBM. Di ba yung anak mo pag may nakita kang mali, sasabihan mo? O ipagpalagay natin na tatay natin yan si BBM. Kahit anak ka lang or kapatid ka, pagsasabihan mo yan. O di ba pinagsasabihan na siya ni Aimee, kapatid siya? Kung walang dementia si Imelda Marcos, baka nadago ka na yan si BBM sa totoo lang. So ibig kong sabihin, kahit na yan imahal mo, kung may nakikita kang mali, ipagsabihan mo. Hindi pwedeng aayunan mo. Tanga ka, malabnaw ang utak mo, masarap istruhin. Kapag yung mali, sinasaba mo pa at pinoprotektahan mo. Yan ang role ng mainstream media.
bago ako magtapos, napahaba na tayo. Ang mainstream media at social media, inuulit-ulit-ulit nila yung mali. Inuulit nila isang buwan, 2 buwan, isang taon, 2 taon, paulit-ulit yung mali. Kaya yung iba naman sa atin, na yung kaisipan, isang ganyan lang, kahit na alam na natin na mali, dahil paulit-ulit, nagiging tama na sa kanilang pandinig, nagiging tama na sa kanilang pananaw. Yan po ang ginagawa ng mainstream media at social media. Pilit nila. Hindi natin kinakampihan ang mga Duterte, ha? Hindi sila perfecto at hindi natin sila ibinoto. Kaya lang nakikita na natin yung mali. Kaya konti-konti, nagkakaroon na ako ng simpatya sa mga Duterte. Bakit? Putang ina, wala namang kayong ginawa sa araw-araw, kundi siraan lang yung mga Duterte. Kahit tahimik sila. Sa totoo lang. Real talk tayo. So yung iba nga na nasa kabilang panig, unti-unti rin nagkakaroon ng simpatya. Matanda na, putang ina, dinala nyo dun sa dahig. Pwede naman natin ditong bitayin. Si Tebes nga, pinabalik natin. So maraming mali talaga. Si Sara, sabihin na, harapin niya yung 125 million, 150 million na anomalya na sinasabi niyo sa confidential fund. Bakit yung mga trilyon-trilyon na ninaka-nakaw, hindi niyo maisigaw? Bakit ang mainstream media hindi matira si Romualdez? Kasi may share siya sa mga mainstream media. May share siya. Paano siya titirahin ng mainstream media? So yan po, kailangan matutunan niyo yan. Kailangan magkaroon kayo ng malinaw na pananaw. Matatanda na tayo, mamamatay na tayo, karamihan sa atin. Puta, buwang pa karamihan sa atin, kaya ganito bansa natin, sa totoo lang. Ang hirap na gisingin ang bawat Pilipino. Dahil nandun pa rin tayo sa tema na, putang mahal ko yan si BBM, kahit mali yan, mahal ko yan. Pag mali, panahon ni Digong, binabatikos rin natin ang gobyerno, pero wala naman tayong sigaw na itaob yung gobyerno or palitan yung presidente. Galit tayo sa nangyayari. Kaya binangga natin yung IATF, DOH. Kaya tayo nagtagumpay eh. Ngayon, wala naman tayong sigaw na i-take over ang gobyerno. Yung nagpapakalat ng sedition. Ang sedition, kung meron naman talaga siyang dahilan para gumawa ng hindi dapat sa mata nila, pero nararapat para sa atin, para ma-preserve yung natitira pa nating dignidad at maproteksyonan yung buhay natin at kinabukasan ng ating mga pamilya at mga anak at apo, karapatan natin, kahit hindi sedition kahit nga magbarilan tayo, putang ina, sa totoo lang. Minsan kailangan sabihin mo ang katotohanan Hindi ka matatakot. Anong seditious kung ginigipit ka na? Ginagamit nyo lang yung salitang sedition Pwede naman gamitin na pag-aalsa ng tama, pag-aalsa na makatotohanan, pag-aalsa dahil nilalapastangan na tayo. Ginagamit yung mga word para, yung word na yan kasi may katapat na parusa. Ibahin natin yung pangalan. Ganyan ang klase ng gobyerno natin. Gumagawa ng batas laban sa taong bayan, hindi gumawa ng batas para protektahan ang taong bayan. Yung mga iniupo natin, ang role nila, protektahan ang taong bayan at gumawa ng lahat ng makakaya nila para iangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Pero ginagawa ba nila? Hindi. Ayun ang pangako nila nung tumatakbo sila sa eleksyon. Pero ginampanan ba nila? Hindi. Sinasalaula tayo. Ginagawa tayong gago ng mga putang inang congressman at mga senador. Talaga namang, kung may mura pang mas matindi, yung mga demonyo na yan mga Isus Mariosep. Kung may susunod pa sa salitang demonyo, sila yan So, Mariosep, kailangan pa ba? At pag nagharap tayo uli ng mga active military, sasabihin natin sa kanila yan. Lahat na nakaupo sa gobyerno, demonyo. Hindi tayo matatakot magsalita dahil naman ang katotohanan. Kung di ba naman sila demonyo? Hindi sila nagsawa sa nakaw na 100,000 of pesos. Hindi sila nagsawa sa billion, trillion na ngayon Putang ina, nung pag gusto nyo kuhain, buhay namin. Putang sarap yung saksakin sa ngalangala.